Hello everyone! Kumusta mos kayong lahat-lahat? Welcome! Dito naman sa ating episode ng pagluluto ng ginataang kabute at saka ginataang panghimagas or merienda natin. Ito at kumulo-kulo na yung ating galapong, yung malagkit na powder. Ayan, malapot na siya at nilagyan ko na rin yan ng mga bilog-bilog na mga galapong. At ang ating ilalagay ngayon ay ang kakanggata, yung pure na kakanggata ng niyog. Hindi ko na siya nilubog sa mainit na tubig, yung kakanggata natin, kasi ayaw ko ng madaming sabaw pa or madaming tubig pa. So, from the titra, dineretso ko na yung kakanggata sa ating galapong. Ayan. Ang bango, amoy coconut talaga siya. Yan yung pinaka pure niya na cream para malinamnam. Masarap ang ating merienda or panghimagas ngayong araw na ito. Ayan. Welcome and shout out sa aking mga palanggingging dyan na nanonood. As you see, malapot na ang ating galapong. Yan, low fire lang ang naka-on ngayon para hindi magtutong yung ating ilalim ng ating kaldero. Ayan. Napakabango talaga ng kakanggata ng niyog, ano? Ayan, so halo-haluin natin para maluto yung malagkit. Kasi yung mga bilog-bilog, matagal maluto yan. Hindi kumpleto ang ating sangkap dito sa ating ginataan dahil wala tayong colorful na sago, wala tayong kamote na kulay ube, at wala tayong langka. Pero ganun pa man, life must go on. Ika nga, diba? Deskartehan lang natin yan. At ito naman ang ating amoy pandan na sago na natira noong gumawa ako ng summer drink. Ayan, yan na lang ang ating ilalagay dahil wala tayong sago na may kulay. Ayan, ito naman ay kulay green na rin. Amoy pandan, kaya napakabango ng ating ginataan. Ayan, kumusta kayong lahat dyan? Ano ba ang mga niluluto ninyo dyan? At syempre, para talagang lasang-lasang probinsyang ginataan, lagyan natin ng kalamay. Bigay nila Labrisa itong sugar cane na kalamay na ito. Ayan, maraming salamat sa nagbigay. Ang sugar cane kasi na asukal, hindi siya matamis. Kaya ayon, nagkakulay-kulay na siya. Sayang nga lang walang langka. At wala tayong kamoting kulay purple. Kasi wala sa Asian shop nung pumunta ako. Ayan, kahit pa paano mayroon naman tayong saba na saging. Saging na saba. Saba Queen. Shout out sa iyo dyan. Ayan, at yan na ang ating pampasarap lalo. Saba. Frozen yan. At na-defrosted ko na siya sa micro para malambot hiwa-hiwain ng ating saba. Ayan, nagkakalaman-laman na ang ating ginataan. Ang bango! Humahalimuyak na naman ang amoy ng gata at saka ng sago na may pandan. Napakabango. Pero kahit papaano, mayroon tayong makapuno. Ayan. Kaya mas lalong mabango ang ating ginataan. Ayan. At inubos ko na. May natira pa sa garapon, ibinuhos ko na. Wala ng kamera. Para mas lalong maraming sahog siya at
wala nang matira sa garapon ko para makapunta na naman ulit sa Asian shop at makabili na naman tayo ng panibagong makapuno natin. Walang langka kasi nung pumunta ako at saka walang kamote. Siguro wala pa silang dumating na mga order nila galing sa bansa kung saan sila kumukuha ng mga produkto nila. Ayan, at low fire lang siya mga palangginging para hindi magtutong ang ilalim ng ating kaldero. Ayan, at hiniwa-hiwa ko yung aking cookies na natira. Ito ay may saging din siyang kasama para pamparami lalo ng sahog at pampagana pa sa ating merienda. Ayan. Busog na busog ka na nito sa isang mangkok pa lang. Napakabango, ayan. Isang batalyon na naman, sana kung makapunta si Lalabrisa ngayong araw na to, no? Makatikim siya ng mainit-init na ginataan na ito. Ayan. Wala tayong colorful na saguno kung mayroon sana, saka langka at saka kamote. Ayan, solved na ang ating ginataan. Ayan, so para lalong bumango, ay lagyan natin ng konting pitik ng vanilla. Ang bango talaga. Ayan, may kulay na rin. Ayan, may kulay ang buhay kapag makukulay ang ating mga kinakain. O diba, ang lapot na niya. At saka napakabango. Yan. Pangarap ko'y ikaw. Ang bango-bango, amoy makapuno. Tamang-tama lang yung yung tamis niya. Tinikman ko na siya sa likod ng ating camera para alam natin kung ano ang lasa, dagdagan pa ba ng kalamay or hindi na. 'Di ba? Another tikim. Super delicious. Ang bango-bango mga palangga. Lahat ng bango nandyan na sa ating niluluto ngayon. Amoy gata siya na amoy pandan tapos amoy makapuno. Oh, di bali nang walang langka, at least napakabango na rin. Kung may langka lalo ito, sobrang bango, di ba mga palangga? Ayan, here we go. At hindi na ako nakapaghintay pa sa ating setting kasama yung ating ginataang kabute. Ay nagugutom na ako. Unahin ko muna itong lafangin ang isang mangkok na ito dahil tayo ay patuloy pa na magluluto ng ating ginataang kabote. Subo. Saging. Galapong sago. Makapuno. Ayun. At ang ating cookies. Subo. Ang bango. Nagutom ako kasi para may energy akong mag-prepare at magluto ng ating ginataang kabote. Kainin ko na muna ito, hindi na ako nakapaghintay. Ang sarap mga palangging, 1 click lang itong isang mangkok. Busog na ako. Ayan, subo. Nam, nam, nam. Magluto kayo mga palangga dyan, simplihan nyo lang. Kahit hindi kompleto ang ingredients, kahit nga 3 lang ang ingredients. Kung may ubi or may gabi kayo dyan, may balinghoy, kamote, pwede na yun. Ang importante may saging, malapit nang maubos yan, tayo ay magpiprepare na para sa ginataang kabute. Ayan ang aking na collect sa forest. Actually, ang iba, hindi na nila hinuhugasan ang kanilang mga kabute kasi malinis naman daw sa nature. Talagang organic na organic. Pero ako, hinuhugasan ko mga palangginging.
ayoko ng diretso galing sa forest ay hindi ko huhugasan kasi syempre sa forest may mga ibon doon na napapaihi sila sa himpapawid, 'di ba? O napapaebak sila sa himpapawid. So kapag sumasaboy sa nature, hindi natin alam na pisik-pisikan yung mga mushrooms. Kahit na nga ang mga mushroom ay pakukuluan din. Pakukuluan sa hot water talaga, mga about 8 minutes. Tapos, i-drain. So, ibig sabihin, patay na rin ang mga tumalsik-talsik na kung anumang mga anik-anik galing sa forest, diba? Or galing sa nature, ay patay na rin silang lahat. Once na napakuluan na yung mushrooms, about 8 minutes. So, ako inuhugasan ko talaga siya. Gusto ko malinis talaga siya. Ayan, ang sapi. Nakakuha na ko ng sapi. Tati. Pero isa lang. Ayan, first class pa siya. At, yan. Wow. First class. Naunahan na nga ako, kinamros-kamros ng squirrel yan eh. Yung payong niya. Ayan. At ito naman ay nakakuha na rin ako ng 2 pirasong urakas. Bali, tumutubo-tubo na rin ang mga urakas. 2 lang ang nakuha ko. Hindi ko na kinuha yung iba kasi maliliit pa. Ayan. Urakas yan. Magkaiba yan kaysa sa kantarili. Ito matataba yung kanyang puno. Ayan. Saka yung kulay parang orange siya. Kumpara dyan sa mga yellow na kantarili. So, magkaiba. Yan, urakas yan. Hindi pa talaga panahon ng mushroom ngayon. Sa September pa yan. Sa September mas marami na. Kasi habang palamig ng palamig ang panahon namin, tumutubo na yan sila. Sa ngayon, ito pa lang ang unang mga tumutubo, ang yellow mushrooms, kantarili. At ayan, may pailan-ilan na mga urakas. At nakakuha rin ako ng isang puniki. First class rin. Actually, very early din yung puniki. Kasi dapat sa September pa yan. Basta pag malamig na ang panahon, marami ng mga iba't ibang mga mushrooms ang tumutubo sa forest. And of course, dapat kilalanin natin kung ano ang mga edible at kung ano ang hindi pwedeng kainin. So, ito ang puniki. Yung umiiba ang kulay, yung parang nagiging dinuguan siya. Yan. First class. Puniki. Yan yung aking nakuha. Isa lang. Yan. Umiitim ito, mga palangginging. Tinapyas ko na siya sa forest, kaya umitim na yung natapyasan ko. Pero, pag nabiyak mo ganyan, kaputi. Parang fairy. Sa kagubatan, puting-puti. Pero, pag tumatagal, umiitim siya. Ayan ang puniki. Kakainin natin yan mamaya. Naku, pwede namang kainin ng straight yan na hilaw. Lahat itong mga mushrooms na ito pwedeng kainin ng hilaw. Ito hindi pala ito kinakain. Nakakuha ako ng medyo malaki-laki. Hindi ko alam yung pangalan. Pinakita ko kay Lalab Solomon. Sabi niya, hindi yan kinakain. Sabi niya, dumidikit yan sa kahoy. Sabi ko, oo nga, sa kahoy ko nakuha. Tinapon ko na lang siya. So, ayan. So, hinuhugasan kong mabuti. Ayan, tapos na. Malinis na siya. Na-drain ko na din siya. Kasi ang mushrooms, mga palangging, maraming tubig yan sa loob niya. So, ang gagawin natin ngayon sa process ay papakuluan natin ng at least 8 minutes sa kawali or sa kaldero. Pero papakuluan ko na siya sa kawali para diretsohan na yung paggamit ko ng kawali. Ayan. So, kompletos na. Andyan na sa kawali sila. Takpan natin. At pakukuluin natin ng 8 minutos dyan para i-drain natin yung tubig. Diba? Ayan. So, ito ay luto na. Na-drain ko na yan siya sa
mula sa pinakuluan na tubig. Ayan. Gusto ko walang maraming tubig. Okay, like example, ito yung pinapakuluan ko. Oh, may dalawang parang ulo-ulo dyan. Yan ang puniki, di ba? Kita ninyo mga palangging, sobrang dami ng tubig ng mushrooms. Kaya kahit apaw-apaw yung kawali mo, pag hilaw pa siya, kita ninyo, sobrang dami ng tubig. O, di ba? Nilagay natin dyan ng walang katubig-tubig. Ayan na siya, pagkulo ng 8 minutos, ang daming tubig. So, kahit gaano karami yung mushrooms mo, pag napakuluan mo na, kukonti na lang. Ayan. Ito na-drain na, di ba? Na-drain na natin. So, konti na lang siya. Hindi na siya masyadong marami. Ayan na lang, oh. Tanggal na natin yung pinakuluan na tubig and time to gisa-gisa na natin. Ayan. So, healthy butter ang gamitin natin. Malinamnam. Okay din naman yung olive oil. O di kaya ang vegetable oil. Basta healthy na hindi babara sa mga ugat-ugat sa ating anatomy. Yun ang inyong gagamitin. Lagay na natin ang ating sibuyas. Ayan. Sweet na sibuyas. Gustong-gusto ko tong sibuyas na puti kasi matamis siya mga palangga. Manamis-namis siya. Yan, kaya ito ang ginagamit ko palagi sa pagluluto kasi parang gulay na rin. Pero pag magluluto ako ng ibang luto na medyo special, ayan, gagamitan ko siya ng purple na sibuyas. Dito sa ating luto na to ay palalasahin natin ang baka, beef. Ayan. Baka ang lasa ng ating ginataang kabute kasi baka na cube ang ating ilalagay. So, yan na yung sahog niyang karne. Baka, isang cube. O, diba? Bongga na rin. Okay, lagay na natin ang ating napakuluan na mga mushrooms na na-drained na natin ang tubig, yung kanyang sabaw kanina. Pero pag gusto naman ninyo ng sabaw na kompleto, pwede naman yun magiging sabaw yung tinanggal ko. Kasi nahugasan ng mabuti yung mushrooms. Wala na ring mga anik-anik, di ba? O, kung gusto niyo ng maraming sabaw, yun, pwede na yung sabaw. Kaso ako, gagataan ko kasi siya mga palangging, kaya tinanggalan ko ng sabaw para yung aking kakanggata na gagamitin na sobra sa ginataang merienda, yan na siya. Ito naman ay kinutaw ko na siya sa hot water para hindi bilog-bilog yung pagdating sa ating ginataang kabute. Yan, amoy gata na. Amoy gata na siya, mga palangging. Nakakagutom na. Ito lang yung nakakamiss dito sa autumn. Yung mushroom at sa summer ito, yung picking ng blueberries. Ayan, lagyan natin ng chili flakes at iba't ibang mga seeds. Nandyan sa botilya na yan para pampalasa, kung ano-anong mga pampalasa. Lagyan din natin ng crispy garlic. Ayan, mayroon ako palaging crispy garlic. At mayroon din akong powder garlic. Yan, pwede ninyong lagyan mga palangging yung crispy garlic, yung inyong 1 cup na rice. 1 cup rice na mainit-init pa. Lagyan nyo ng healthy butter at saka garlic na crispy. Ang sarap. Parang ulam na nga Tapos paminta. Lagyan ng maraming paminta para healthy. Kasi ang paminta ay
Maraming benefits din yan sa ating katawan. Ayan, malapot na yung ating kakanggata. Ang bango. Para kang nasa mamahaling kusina sa restaurant. Ayan ako sa restaurant mga palangging. Isang kutsara ng kantarili na mushroom na ito. Tapos sasamahan lang nila ng konting mga gulay-gulay. Napakamahal. Napakamahal mga palangging. Kwento nga ni Lalab Solomon, may lunch time yung kanilang kumpanya. So magbibiyahe yan sila doon sa lugar kung saan naka-reserve sila sa lunch. Sabi niya sa akin, Ginoo Marimar, yung sabaw daw, 2 pirasong kaliliit na sopilo bahbiro ang laman. Yun na yung lunch nila na sabaw. Sabi ko, mangunguha na lang ako ng maraming mushroom at magpakasawa kang kumain. Kasi sa mga fine dining restaurant, mga palangga, ang mahal ng order, tapos ang liit lang ng ng sahog. Kaya magsawa-sawa ka sa pagkain kapag masipag kang pumunta sa forest. Siyempre marami namang tao na ayaw nila pumunta sa forest. Kasi nga sa forest ay kailangan hindi ka maarte. May mga sapot ng gagamba. Ang lalakaran mo ay hindi tiles, hindi floors ng shopping mall, kundi bako-bako na mga kagubatan ang lalakaran mo. Tikman natin. Sarap mga palangga. Medyo may anghang siya kasi nga may chili flakes at saka paminta. Super sarap talaga. Hindi na naman ako makapaghintay mga palangga. Maisusubo ko na naman mamaya yung punikitati na yan para hindi na siya mukhang weird dyan sa ating kawali. Diba? Saka tatanggalin ko talaga siya kasi pag makita ni Lalab Solomon yan dyan, hindi yan kakain. Kapag nandyan ang punikitati na yan, ayaw niya yan kasi maitim daw ang lapot ng sabaw mga palangga. So ganyan lang ang gusto kong sabaw sa mushrooms. Pero kapag gusto nyo ng sabaw mga palangga, pwede naman yung sabaw na tinapon ko kanina. Yung 8 minutes na pinakuluan natin, pwede naman yun. Tapos lagyan ng noodles. Oh my God, ang sarap. Ayan na. Kakain na ako mga palangging. Hindi na ako makapaghintay kasi ang bango-bango. Tapos napakasarap. Ang linamnam talaga kapag kakanggata yung gagamitin. Hindi ko ginamitan ng cream, na food cream, yung dito Kerma Ruoka, yung palaging yung Ruoka Kerma or Kerma Ruoka. Hindi na ako makahintay mga palangga. Madulas. Dumudulas siya. Oops. Ayaw magpasubo mga palangga. Ang kanyang ulo-ulo. Ayaw ipasubo. Makagat ka na nga. O, di nakagat na nga siya. Ang sarap mga palangga. Parang siya. Parang gabi. Kasi madulas siya na medyo may gel. Tapos medyo maligat-ligat siya. Dumudulas sa tinidor Ayaw talagang pasakop. Magpasakop ka na kagatin na. Nakadalawang kagat lang siya. Para siyang gabi mga palangga. Ang sarap. Pwede rin siyang merienda O ito, hindi ko muna ito isusubo. Mamaya na pag kakain na ako ng kanin. Yung kanin natin mga palangga ay kumukulo na rin sa kabilang stove. Super sarap. Delicious talaga. Bakit kaya ang kakanggata, Grabe kalinamnam. At saka ang bango-bango. Yan. So, done na tayo sa ating pagluluto ng ating kabuting ginataan. Ayan. Tanggalin natin mamaya ito kasi para hindi na makita ni Lalab Solomon. Itong kulay itim. Yan. Ayan ang sapitati yan. Yung ulo niya. Kasi ang gusto niya lang yan yung mushrooms na kulay dilaw, yung yellow. Ayan, so
Kita nyo yan mga palangging, ang lapot-lapot ng sabaw at ang bango-bango. Ayan. Gusto ko yung medyo tuyong-tuyo siya ng konti. Parang naggiginataan ka ng yung aloy na isda, no? Sa probinsya. Yung aloy na isda. Ginataan siya tapos tuyong-tuyo. Ang sarap. Let's go mga palangging. Naka-setting na tayo ng ating lamesa. Kainan na tayo. Anong mga niluluto ninyo dyan? Hapunan? Palagay ko sa Pilipinas ay hapunan ngayon at syempre sa ibang bansa, kung ano man ang inyong mga time zones dyan, kainan na tayo. Ayan ang ating masarap na ginataan din. May pabula-bulaklak pa, si Reyna K. At ang ating sparkling na inumin ay, ayan, may spirit pa siya. Hindi spirit of the glass, kundi spirito ng ating inumin para sa ating pagsubo. Ayan, alright. So, kanino ang unang subo? Susubo, shout out mga viewers dyan sa aking mga palanggang mga members. Ayan, super chatters. Thank you so much sa inyong lahat-lahat. Ayan, public viewers at sa mga nanonood dito sa ating YouTube channel. Ayan, kainan na tayo. Very, very delicious mga palangging. Magluto kayo ng ganitong klaseng luto. Kung walang kantarili mushrooms dyan, pwede naman kayong bumili yung sa lata. Yung button mushroom, di ba, sa lata. May nabibili, pareho rin lang yan. Itong pinagkaiba lang, ito ay direct picked from the nature ng Finland. Ayan, at ito naman ang ating dessert. Ang ganda ng bulaklak. At yung bulaklak na yan ay bulaklak ng viola. Pagkain rin yan. At dinidisplay yan sa mga fine dining restaurants, sa mga cakes, sa mga drinks. O diba? Marami ako dito sa garden at hindi pa rin nauubos ang bulaklak. Kaya mayroon tayong pabula-bulaklak sa ating mga niluluto dito or sa ating mga setting, di ba, mga palangging? Ayan, so maraming salamat sa inyong lahat-lahat dyan. Palakpakan. You are all amazing. At maraming salamat. Kainan na. Ayan, bon appetit sa ating lahat-lahat. Bawal ang sad, dapat happy lang tayo. Laging tatandaan. Thank you very much. Palangga ko kamutanan. Hasta la vista, baby. Bye-bye.